us stop looking, no? Inside us or looking on ourselves. Wawa naman ako. Ako na lang lagi inaaway nila. No, don't just remove the spotlight from yourself and put the spotlight on the people around you. Alam nyo, before we go to conclusion, no, I would like to share this verse. This is in 1 Corinthians 6, 7, and 8. This is about the conflict inside the church. No? Conflict inside. This is in Corinthians 6, 7, and 8. Yung mga Kristiyano ay nag-aaway-away hanggang sila ay umabot na sa heat and court. When you say heat and court, nagdemandahan na. Nagdemandahan na sila. So, this is the particular verse, sabi rito, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Ibig sabihin, away simbahan lang to. Ibig sabihin, diskusyon lang na simbahan to. Nagdemandahan na sila, nilabas na nila sa heat and court. Ang sabi ni San Pablo, why not rather be wrong? Why not rather be wrong? Why not rather be cheated? Ano kung ginawa kanila ng masama? Ano kung niloko kanila? Ito yung kanyang sabi. Instead, you yourselves cheat and do wrong, and you do this to your brothers and your sisters. Galit ka, niloko ka, manluloko ka rin eh. Minsan naggawa mo rin yan sa ibang tao. Ang bigat ng sinabi ni San Pablo. Demanda ka ba? Niloko ka, manluloko ka rin. Minsan may nagsumbong sa isang boss. Boss, si nag-uuwi ng paperclip. Paperclip, boss, yun, ang dami, isang karton, Sabi ng boss, ikaw nga nag-uuwi ng ink. Yung ink ng kala mo hindi ko alam. Lumayas ka sa tabi ko. Ganon tayo, ang yabang natin. Sakit, ginawa nila sa akin to. Ginawa mo rin yan minsan. In different way, in different manner. Yun ang sinasabi ni San Pablo, huwag kang tingin mo, sa'yo lang ginawa yan. Sabi niya, magpatawaran kayo dahil ginawa nyo rin naman minsan yan. Nakuha nyo, ibig sabihin. Masyado tayo nakatingin sa sarili natin. Mabigat ba yung lesson natin? Paperclip, boss, uwi ng uwi, boss, paperclip, isang karton, boss, ayan, ayan, tanggalin mo, boss, Ikaw nga, yung ink ng printer natin, nauuwi mo eh. By the way, bawal po talaga sa opisina. Guuwi ka ng pang-assignment ng anak mo. This is our verse, our last verse in our conclusion. Matthew 7, 1 and 2. Do not judge, for you will not be judged. For in the same way you judge, in the same way you judge others, you will be judged with the measure you used. Tingnan nyo, with the measure you used, it will be measured to you. If you too hard on others, nako, yun ang gagawin batayan ng Panginoon para sa'yo. I want to close with this story, Meron kaming naging teacher, Ito yung kanyang kwento. Malaki yung kanyang church. He grew that church, He discipled people inside the church, Kumbaga, yung mga naging pastor doon, dumaan sa kanya lahat. Meron siyang speaking engagement sa abroad. Pagbalik niya, hindi na siya yung senior pastor. Sakit na sakit siya, umalis sila dun sa church na yun. At sakit na sakit. Hindi niya malubos maisip yung mga taong tinulungan niya, yung mga taong dinisciple niya, naging mga pastor na rin. Yun yung mga nagkudita against him. Kasi malaki na yung church nila. Nagkudita. Pagdating niya, hindi na siya senior pastor. Sakit na sakit siya. Minsan, nananalangin siya. Nakaluhod siya. Yung gesture daw ng kamay niya, nakaganyan.
habang nananalangin siya, sinabi ng Panginoon sa kanya, "You have 4 souls in your hand." Ibig sabihin, ito yung 4 na taong sama-sama para magkaroon ng kudita, mawala ka. Nasa yung kamay ngayon. Ang sabi ng Panginoon, you can do whatever you want to these 4 souls in your hand. Naku, ang bilis-bilis daw, no? Nakaluhod siyang gano'n, ang bilis-bilis daw. Sabi niya, I will crush them. Kasi sabi niya, kung anong gusto mong gawin sa kanila, kumbaga ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kung anong gusto mong gawin sa kanya, gawin mo. When he was about to crush as a gesture of vengeance, no? When he was about to crush these 4 souls symbolically in his hand, maganyan niya daw, sabi ng Panginoon, but kung anong ginawa mo sa kanila, standard mo sa kanila, yun din yung gagawin ko sa iyo. It's a test of forgiveness. It's a test of heart. Ibig sabihin, hindi ka ba nakakapagpatawad? Di ba ang bilis-bilis niya? Lord, sige, nilagay mo to. Pipisain ko itong mga tao na to. Pero sabi ng Panginoon, kung anong gagawin mo sa kanila, ganyan na rin ang standard ko sa iyo. Konting pagkakamali mo lang, Then he opened his hand, sabi niya, I let go, Lord, and I forgive. Minsan sa isang restaurant, tagal na daw yun, parang nakalimutan niya na. Nandoon yung isa sa nagkudita sa kanya. Tinignan niya daw yung heart niya habang kumakain siya. Lord, do I go to him? No? And hindi niya alam kung ano yung magiging reaction niya. Pero sabi niya, it's a struggle or a test na naman sa kanya. Pero nilapitan daw niya yun. Tapos niyakap daw siya. Tapos sabi sa kanya, I'm sorry. Binulong daw sa kanya. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na tayo magkikimkim ng galit sa puso natin. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagpatawad o humingi ng tawad. The servant who judged others, who is indebted to him, was judged by the king. With the measure you use, it will be measured to you. Kung ano lang yung takalan na ginamit mo sa iba,